Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Sinabi ni Baichuan kay Chun Yongsi, may blind spot ang iyong barrier. Nang tumingin si Chun Yongsi sa kanyang likuran, may spiritual blade si Baichuan na tumama sa kanyang puso. Pero ang katawan ni Chun Yongsi ay naging puting ulap. Nagulat si Baichuan sa nakita. Lumitaw si Chun Yongsi sa likuran ni Baichuan at sinabing, alam ko ang tungkol sa iyo, Baichuan. Hindi ito ang duelang Star Mountain, at ang kakayahan ni Baichuan ay hindi kasing galing ng sabi-sabi, sinabi ni Chun Yongsi. Inatake niya si Baichuan gamit ang kanyang lightning spear. Agad na humarap si Baichuan, tinakpan ang kanyang kamay ng spiritual energy, at sumigaw, sapat ang kapangyarihan ko para labanan ka, Chun Yongsi. Nang magbanggaan ang lightning spear ni Chun Yongsi at ang spiritual blade ni Baichuan, nagkaroon ng napakalaking pagsabog ng spiritual energy. Naramdaman ito ng mga tao sa palasyo na parang lindol. Nang maramdaman ni Duke Zhao ang energy, sinabi niya, may mga eksperto na naglalaban sa palasyo. Sinabi ni Zhao Jinyo kay Duke Zhao, isa sa kanila ay siguradong si Baichuan. Ngumiti si Zhao Jinyo at sinabi, magiging masaya ito kung labanan nga ng dalawang jigwa. Lumabas si Chun Yongsi mula sa ulap ng fog. Punit-punit ang kanyang damit. Si Baichuan naman ay kasama si Jiruan. Tinanong ni Jiruan si Baichuan kung okay lang siya. Sinabi ni Baichuan na maayos lang siya. Samantala, sinabi ni Yun Ikay, na nagpo-protekta sa Emperor, parehong nagpipigil ang dalawang Light Immortal dahil sa mga tao sa palasyo, pero hindi ko ito kayang hawakan ng matagal. Hinimok ni Yun Ikay ang Emperor na magdesisyon na agad. Naisip ng Emperor, hindi madaling makahanap ng ganitong klaseng pawn. Bibitawan ko ba siya dahil lang sa sinabi ng Imperial Uncle? Pero alam kong hindi kailanman magsisinungaling si Imperial Uncle tungkol sa ganitong bagay. Biglang nagsalita si Mujin at tinawag ang Emperor. Sinabi niya, na itanong na ba ni His Majesty ang tungkol sa Heavenly Marshal? Tinanong siya ni Emperor J. Shingei, ibig mo bang sabihin ang Heavenly Marshal? Tumanggaw si Mujin at sinabing, tama. Ang Heavenly Marshal Relic ay nasa Hidden Immortal Summit. Kung gusto niyong malaman ang higit patungkol dito, bakit hindi tayo mag-usap ng pribado? Nang marinig ito, tinawag ng Emperor si Yun Ikay at inutusan itong pahintuan ang laban ni Baichuan at Chun Yongsi. Samantala, nagsimulang umarte si Zhao Jinyo na parang lasing. Sumisigaw siya sa mga servant, bakit wala pa ang pagkain? Gusto niyo ba akong gutuman hanggang mamatay? Pinatungan pa ito ni Duke Zhao at inutusan ang mga servant, magdala pa ng alak. Is it possible na ang mag-ama na ito ay ginagawa nilang restaurant ang Imperial Palace? Naisip ng isang servant habang pinapanood sina Duke Zhao at Zhao Jinyo. Sa mababang boses, sinabi ni Duke Zhao kay Zhao Jinyo, dapat sapat na ito para makalusot tayo sa pamamagitan ng pagpapanggap na lasing bago magsimula ang piging. Tumawa si Zhao Jinyo at sinabing, sige, tulad ng dati nating ginagawa, sinabi niya kay Duke na oras na ni Duke na gumawa ng eksena. Ngumiti si Duke Zhao at sinabing, dapat ikaw na ang gumawa ngayon. Hindi magkasundo ang dalawa kaya nagsimula silang mag-away. Lalong nataranta ang mga servant. Pwede bang may kumuha na lang ng magpapabalik sa kanilang dalawa? Naisip ng isa sa kanila. Biglang dumating ang isa pang servant at may ibinulong sa mga kasamahan niya. Tapos, tinawag nito si Zhao Jinyo at sinabi, may mensahe si His Majesty para sa inyo. Pinapatawag kayo ng Imperial Consort Wang dahil nais niyang ibigay ang ilang alahas bilang dowry para sa prinsesa. Nagulat si Zhao Jinyo nang marinig iyon. Bakit gusto niya akong makita para ibigay ang dowry ng prinsesa? Tanong niya sa servant. Sinabi ng servant na wala rin siyang ideya. Naisip ni Zhao Jinyo, may pagka na sigurado dito. Pero hindi ko rin pwedeng suwayan ang utos. Pero si Huang Yeong ay pawn ko. Sinusubukan bang gamitin ng Hangul na Emperor ang pawn ko laban sa akin? Kung ganoon, mas magiging interesante ito. Habang paalis, sinabi ni Zhao Jinyo kay Duke Zhao, babalik din ako agad. Papunta na si Zhao Jinyo sa silid ni Imperial Consort Wang nang mapansin niya ang isang tao. Ito ay si Second Prince Hong Yi. Naisip ni Zhao Jinyo, nakipaglaro ako kay Hong Yi noong bata pa kami.
Hindi ba't siya ang bagong emperor na pinutungan ng korona ng mga vassal matapos mapatalsik si Mulooshu? Sinimulan niyang puntahan si Hong Yi. Samantala, nag-aalala si Hong Yi at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Noong taon na iyon, ang Imperial Brother ko ay hindi na bumalik mula sa Hall of Heart Cultivation matapos pumasok doon, inalala niya. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari noong taon na iyon, pero alam niyang hindi na siya pwedeng manatili sa palasyo na ito. Habang nawawala si Hong Yi sa kanyang mga iniisip, biglang lumitaw si Zhao Jinyo sa harapan niya. Nabigla si Hong Yi, pero nang makita niya si Zhao Jinyo, namutla siya at halos nanginginig. "Brother, ang tagal na nating hindi nagkita," sabi ni Hong Yi, habang nag-aalangan. Bigla siyang tumakbo palayo kay Zhao Jinyo. "Napakamalas ko naman. Bakit ko pa kailangang makasalubong ang demonyong hari na ito?" Nagsimula ring habulin ni Zhao Jinyo si Hong Yi. "Ito ba ang reaksyon na dapat mong ipakita kapag nakita mo ang childhood friend mo?" Tanong ni Zhao Jinyo habang humahabol. Habang tumatakbo, sumigaw si Hong Yi, "Naalala ko lang bigla ang isang mahalagang bagay." Tumawa si Zhao Jinyo, "Brat, huminto ka dyan." Sigaw naman ni Hong Yi, "Hindi. Alam kong pagtitripan mo na naman ako." Sagot ni Zhao Jinyo, "Pangako, hindi kita masyadong pagtitripan." Ngunit sumigaw si Hong Yi, umiiyak, "Hindi talaga." Inilabas ni Zhao Jinyo ang kanyang bell at tinawag si Blue Sparrow para harangan si Hong Yi. Biglang lumitaw si Blue Sparrow at pumunta sa harapan ni Hong Yi. Nagbago siya ng anyo at naging tao. Sigaw niya, "Ang pinakadakilang mandirigma sa ilalim ng High Priest ay narito." Nagulat si Hong Yi nang makita si Blue Sparrow. "Pakisuyo, tumabi ka naman," sabi niya, pero biglang nagkasalpukan silang dalawa. "Saan galing ang batang ito?" tanong ni Hong Yi sa sarili. Nailagay na ni Zhao Jinyo ang kamay niya sa balikat ni Hong Yi. "Bakit hindi mo na ituloy ang pagtakbo mo?" tanong niya. Takot na takot si Hong Yi nang makita si Zhao Jinyo. Samantala, si Blue Sparrow ay tumilapon sa isang puno at nawala ng malay. "Teka lang, mukhang may nasalpok akong batang babae kanina," sabi ni Hong Yi. "Anong batang babae? Tulog ka pa ba?" tanong ni Zhao Jinyo, galit na hinayla ang damit ni Hong Yi. "Sabihin mo ang totoo. Tumakbo ka ba dahil may ginawa kang masama laban sa akin?" tanong ni Zhao Jinyo. "Wala akong ginawa," sagot ni Hong Yi. "Ah, ganun ba? Bakit ka tumakbo?" tanong ulit ni Zhao Jinyo. Naisip ni Hong Yi ang sinabi ng kanyang tiyuhin na si Jiruyon, pero alam niyang hindi niya pwedeng sabihin iyon kay Zhao Jinyo. Sinabi ni Hong Yi, "Wala iyon." Napansin ni Zhao Jinyo na may itinatago ang brat na ito, pero kailangan niya nang magtungo kay Huang Yurong. Naisip ni Zhao Jinyo ang ideya nang makita niya si Blue Sparrow. Noong dati, kapag gusto niyang lumabas pero kailangan magkunwaring nasa bahay siya, ginagamit niya si Blue Sparrow para gamitin ang unmanifest poisonous insect at magmukhang siya. Sinabi niya kay Blue Sparrow ng mahina, "Gising ka na at gamitin mo ang unmanifest poisonous insect mo." Itinuro ni Zhao Jinyo ang likod ni Hong Yi na may kunwaring gulat sa mukha. Nang tumingin si Hong Yi sa likod niya para makita kung ano ang nandoon, biglang nag-transform si Blue Sparrow para magmukhang Zhao Jinyo. "Tingnan mo si Hong Yi sandali. Babalik ako agad," sabi ni Zhao Jinyo kay Blue Sparrow na nag-transform bilang siya, at saka siya umalis. Nang tanungin ni Hong Yi kung ano ang nasa likod niya, sagot ni Blue Sparrow, na mukhang si Zhao Jinyo, habang nakangiti, "Kumain ka na ba?" Natakot si Hong Yi, iniisip kung ano na naman ang binabalak ni Zhao Jinyo. Samantala, bumalik ang tunay na Zhao Jinyo sa tagapaghatid na nag-escort sa kanya papunta sa silid ni Imperial Consort Huang. Pagdating niya roon, wala siyang naramdamang intensyong pumatay o anumang bakas ng ambush, kaya naisip niyang mukhang maayos naman. Nang pumasok si Zhao Jinyo sa kwarto ni Imperial Consort Huang, napansin niyang may kakaibang usok doon. Nang malanghap niya iyon, na-hypnotize si Zhao Jinyo. Nasa loob si Imperial Consort Huang at tinawag siyang, "Darling."